Daniel, narinig mo ba yung nangyari sa tatlong bata? Tatlong bata? Oo, yung nawawala. Nawawala? Sabi kasi doon na bumalik daw sila sa dati at nakita nila ang kumbursa. Ganun ba? Ikwento mo nga sa akin. Sige, bago yan, umupo muna tayo kasi parang mahaba-haba itong chika na ito. Isang panahon, isang araw, merong tatlong magkakaibigan na gumagawa ng kanilang proyekto sa paksang Filipino. Teka lang, Rian, ha? May kukunin na ako sa debt. Sige, Ann. Basta bumalik ka agad, ha? Sige. Parang maganda itong mga libro. Ako! Ano ba itong sinusuot ko? Saan kaya si Anne? Bakit hindi pa siya magkabali? Kaya nga. Teka lang, Daniel, ha? Silipin ko na lang muna. Sige na. Bakit nandito itong libro na to? Di ba kanina nandiyan lang yan? Daniel? Opo, Rian? Naalala mo pa ba yung pinanood natin na pelikula dati? Oo, di ba? Yung Gumborza? Halika dito! Buksan kaya natin ito. Palman yung binbini. At? Ikaw ba yan? Ngayon? Ako si Daniel! Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Ano nangyari? Tingnan mo. Meron makasunod na Gumborza. Iya, alam niyo ba ang tungkol sa Gumborza? Iya, alam mo ba ano ang tungkol ng Gumborza? Opo, Ginoo. Base sa aking nakitang pelikula, ipinakita doon na ang kumborza ni Pepe Diokno ay tumatalakay sa kasaysayan ni Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ang tatlong paring Pilipino na naging biktima ng maling parata matapos ang Cavite Mutiny noong 1872. Halika kayo at pag-usapan at suriyan natin ang mga elemento ng pelikulang ito, mga bata. Sige, ikwento niyo sa akin ang lahat-lahat na nakita niyo sa pelikula. Para sa tema, napapanahon ba ang mga paksa? Oo naman, Ginoo. Napapanahon ang paksa dahil patuloy pa rin itong nagpapaalala tungkol sa katarungan, karapatan at paglaban sa pang-aapi. Sino nga ang mga artistang nagumanap sa karakter sa pelikula? Pero bilang Padre Mariano Gomez. Siya ang veteranong aktor na kilala sa mahigit na 244 na pelikula. Naku po! Huwag niyong kalimutan itong Lottie Cakes ko na si Cedric Juan bilang Padre Jose Burgos. Siya ay isang theater-trained at indie film actor. Ang karera na ito ay ang kanyang biggest break sa 10 taong karerang pag-arte. Si Enchong Di ang gumanap bilang si Padre Jacinto Zamora. Karaniwan siya nakikita sa mga teleseries at rom-com, pero dito niya ipinakita ang ibang galing niya. Gumanap siya bilang Padre Zamora na isang totoong tao. Itatanong ko lang sana kung naisaalang-alang ba ang uri ng lengguwaheng ginamit ng mga tauhan sa kwento? Opo naman, naisaalang-alang ang mga lengguwahe sa pelikula. Hindi lang yan, akma rin ang pag-uusap ng mga karakter sa lahat ng edad ng manonood. Tumpak, salamat sa inyong lahat. Mahusay rin ang kanilang sinematografiya dahil sa anggulo at ilaw na naging akma sa bawat eksena at nakadagdag sa bigat ng damdamin sa kwento. Ang production design, musika at tunog ay naging angkop sa panahon ng istorya at nakatulong upang mas makatotohanan at mas nakaaantig ang karanasan ng mga manonood. Sa editing naman, makinis ang pagsunod-sunod ng eksena kaya mas madaling sundan ng mga manonood ang kwento. Gamit ng special effects at computer graphics ay simple. Alam niyo ba, ang mga kasuotan ng mga pari, sundalo at mga mamayan ay tumpak sa kanilang katayuan sa lipunan.
Para sa musika at tunog, akma ang musika sa bawat eksena at tema ng pelikulang Comborza. Sapagkat nagpalakas ito ng damdamin at lalim ng bawat tagpo. Oo, ang galing naman. Talagang alam na alam niyo mga iyat at iho. Maraming salamat. At doon nagtatapos ang kwento tungkol sa tatlong batang nawawala. Ganun ba? Hala, malilito tayo sa klase. Tara na! Hindi na kayo mga bata. Maraming salamat po.